Karon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, mga kaganapan po sa mga hearing, no. Sari-sari pong hearing ngayon. Dalawa po hearing ngayon sa Senado na sabay. Yun pong kay Mayor Go at saka yung pong sa hearing ng new model, no. Tapos dito naman po, dalawa naman po sa House of Representatives, dalawa din po. Yun pong hearing sa EJK at hearing din po dito sa Gentleman's Agreement. Okay. At lumalabas po na talagang bayani si Pangulo Duterte. Nagba-backfire po sa kanila eh. No? Nagba-backfire po sa kanila. Ang purpose po nila, kaya po dalawang hearing yan nasabay, no? Para masiraan po nila si Pangulong Duterte. Kahit po tapos na. In fairness po sa Senado, bakit marami nanonood? Kasalukuyan po nagaganap yan eh. Di ba? Interesado tayo kay Mayor Go. No? Kasalukuyan nagaganap. Pero po dito, ito po ay naganap nung nagdaang administrasyon. Kung bakit po sila interesado para po masiraan yung dating Pangulo. Ganun lang, wala namang ibang purpose yan. Bakit? Pag may natuklasan ba kayo na kamalian si Pangulong Duterte, mananawagan kayo ng impeachment? O wala, hindi na po pwedeng impeach. Wala na sa pwesto eh. May criminal liability ba yan kung sakasakali? Wala din. Kasi po, di ba? Ano po irereklamo nyo riyan? Na may naipamigay bang teritoryo? Wala. Kung wala pala, bakit nga kayo nag-iimbestiga pa? Para masiraan si Pangulong Duterte. Yun lang po yung purpose nun. Kayo naman, no? Bakit? Hindi po umubra yung ICC. Nare-realize po ng mga tao na napapahiya po sila dahil wala naman po talagang interes yung ICC kay Duterte. Badong, ibig mo sabihin lahat ng ito, lahat ng mga pinag-uusapan tungkol sa ICC, wala lang yan? Meron yan. Ginagamit ng mga politiko laban kay Duterte. Pero yung ICC, may mahihita ba yung ICC? Pag si Duterte, backlash. Backlash yung aabutin ng ICC kay Duterte. Bakit? Wala namang, may umiiral na batas dito. Sila po international criminal court. Ang ibig sabihin po ng international, dalawang bansa man lang, dalawang nationality ang involved dapat, kaya nga inter eh. Di ba? Dapat may isang nationality nakakaiba pa sa pinagbibintangan nationality. Halimbawa, yung kaso ni Putin, involved po doon yung Ukraine at Russia. Pwede po siyang pakialaman ng international. Yun pong sa Israel. It's between Israelites at saka Palestinian. Magkaiba po yung nationality, yung Palestine, kahit pareho po silang taga-Israel, magkaiba po yung mga Palestine at saka mga Israelites. International. Sa Pilipino, sino po involved? Mga Pilipino at ang pinagbibintangan, Pilipino din. Asan doon ang international? Wala. Pwede po bang pumasok ang ICC sa internal? Isang bansa lang? Pwede. Ano ang kondisyon? Kung walang umiiral na batas. Puta, lahat tayo naniniwala na may umiiral na batas dito. Kaya kalokohan lang po yung pasok tayo sa international. Magiging katawa-tawa po ang ICC pag pinasok nila tayo. So lahat ng ito ay pawang political propaganda lang ng nagpakalat. Tanungin niyo po kung kanino po galing yan lahat. Isa lang naman pinanggalingan yung ICC na yan.
Wag na nating sabihing si Trillanes. Di ba? Kanino po ba natin narinig yan lahat? Kaya kalokohan po yan. Ngayon, para hindi po mapahiya itong mga congressman, na may resolusyon sa ICC, nag-imbestiga na. Ngayon, mapapahiya po sila dahil para saan yung investigasyon nyo? Iniimbestigahan nyo lang yung Pangulo para i-impeach nyo. Paano nyo i-impeach? Wala na po sa pwesto. Hindi po ba? Bakit nyo iimbestigahan yung tao na wala na sa pwesto? Oversight function yan? Oversight function? Korte ba kayo? Ang oversight, kasalukuyang nagaganap para maitatama ninyo. Ano yung oversight nyo kay Pangulong Duterte tapos na panunungkulan niya? Okay. Natatawa nga ako. Ganito mga tanungan. Siyempre, pahapyaw-hapyaw lang tayo, di ba? Halimbawa po ng tanungan, ganito, sabi ni tapos pinangalawahan ni Garin. Sabi ni ng napakagaling na congressman na si Franz Castro. Paano nyo po nalaman? Ito mga tanong Nagiba na ako sa tanong pa lang. Paano nyo po nalaman na addict yung tao? Meron ba kayong mga pagsusuri na ginawa? Kakatukin mo yung mga addict, di ba? Yun yung tokhang. Kakatukin mo tapos iimbitahan mo para magbago. Di ba? Tokhang, katok at nakalimutan ko yung isang term. Paano daw nalaman ng mga pulis na yan ay mga addict? Kasi nga, wala silang ideya no? Akala nila lahat ng ginawa ni Duterte, namimili lang ito, addict. Ito, mukhang addict to, yan. Hindi po ganun yan. Tokhang yo. Tokhang. Alam nyo po, nasaksihan natin yan lahat no? Nakausap ko yung nakainuman ko isang barangay captain. Nung panahon ng Tokhang. Panahon ng Tokhang to umaangal. Hindi naman umaangal, no? Pero napakahirap daw ng buhay nila kasi sila yung frontliner. Ano po ibig sabihin? Sila talaga yung bawat barangay, imposible daw na hindi mo alam kung sino mga addict sa lugar mo, no? Kaya po pag in-involve nyo yung barangay, magtatagumpay talaga yung yung war on drugs, magtatagumpay. Kaya po lumakas yung loob nila sa war on drugs na makasama sa barangay level. Kasi magkakakilala po sa barangay. Kakilala ng barangay kung sino yung barangay captain. Kakilala ng barangay captain kung sino yung mga tulak, kung sino yung mga addict. Wag na po tayong maglokohan. No? Yun po yung pagkakaiba ng war on drugs. Alam po nila. Hindi po yan tsumachamba yung mga pulis. True barangay captain. True barangay. Kayo, magtapatan na tayo. Alam ninyo sa inyong lugar kung sino yung mga addict. Di ba? Alam niyo yan Ganon din po yung mga barangay captain. Kaya ang bilis po ng pagtahimik Kakatukin, bakit po natiyak? No? Kaya, ewan ko kung bakit naging congressman niya mga kung bakit wala kayong ideya na alam ng mga barangay, mga adik sa lugar nila. Alam pala ng barangay, bakit hindi nilulutas? Yun nga yun Pag may backup ka galing sa Malacanang, lalakas ang loob mo. Puta, ano pala kami nito? O kaya inutusan kayo. Inutusan ka ng Malacanang Makipagtulungan lahat ng barangay. Kayo nakakaalam kung sino mga adik sa lugar nyo. Lalakasan na lang nila loob nila. Kasi alam nila na ito ay
may backup sila ng Malacanang. Eh ngayon, sa tingin nyo ba lalaban yung mga barangay captain ngayon? Kahit kilala nila yan, anong gagawin nila? Tukoy din sila. Kaya po nagmumula sa taas yun eh. No? Kung alam nila yung Pangulo, hindi sila pababayaan, magtatrabaho din sila. Eh ngayon, bakit ang bilis ng pagbalik? Eto, real talk tayo ha. Bakit ang bilis ng pagbalik? Sa tingin niyo yung mga barangay captain, tukoy sila, tukoy nila? Kikilos ngayon na wala silang kasiguruhan? Wala silang backer ng kung kanino? Bakit naman namin ibubuwis ang buhay namin? Barangay captain lang kami, diding magtatrabaho lang kami. Pag may dinila sa barangay na kaso, yun lang lulutasin namin. Wala namang utos sa amin ngayon na parte kami nung ano. Noon kasi malinaw, nung panahon ni Duterte. Hanggang barangay captain. Yung war on drugs hanggang barangay captain. Kung wala pong malinaw na utos sa barangay, hindi po mayor, barangay, kasama ng mga pulisyan lahat. Kaya very effective po ang naging very effective po yung war on drugs nung panahon ni Pangulong Duterte. Yun po yun. Ngayon, ba't kami magtatrabaho diyan? Kilala kami na, no? Kilala kami ng mga tulak at hindi po sila takot ngayon dahil sino magba-back up sa kanila. Ayun po yun, no? Hindi po kaya po tama yung magiging obserbasyon nyo. Kung sasabihin ninyo na sa inyong mga lugar ay nagbalikan na, hindi ko questionin. Bakit? Involved ba ngayon yung mga barangay sa war on drugs? Actually, ayaw na nilang tawaging war on drugs eh. Di ba? Kaya mahirap po. Kaya tahimik na lang lahat. Ba't ka magtatrabaho? Ang sama po niyang yung panay kaso abutin. Manahimik na lang ako rito sa barangay, sabi ng mga barangay captain. Okay, anyways, yan po yung sa ICC, no? Yung mga tanong na ganyan ng mga congressman, kahit hapyaw lang ako eh. Sabi ko, walang patutungo. Dito naman tayo kay Mayor Go. Marami interesado rito kay Mayor Go. Nakakatawa tong channel natin. Naghintay ako ng 500. Yung pala hanggang 500 lang ang manonood. Sino ba mga kasabay natin ngayon? Parang wala nanonood sa atin. Mga pato. Okay. Punta tayo rito kay Mayor Go. Alam nyo, ang hirap po makinig sa hearing na basta si Ontiveros, no? Kasi hindi po siya nagtatanong na. Ang hearing sa kanya, ikukwento niya yung alam niya. Eto nangyayari sa iyo, Mayor Go. Nagsisinungaling ka. Kasi ganito. Alam niyo po, tuwing si Ontiveros ang nagdadala ng hearing, siya po ang resource person. Mas marunong pa siya sa may katawan. Yun yung problema ni Yun yung problema nito ni Senator Ontiveros, no? Mas magaling pa po siya sa may katawan. Yun pong dapat resource person. Sasabihan lang nila, 3 silang naroon na pare-pareho ugali, na mahilig mag-akusa ng pagsisinungaling. Ang naging highlight na nga yung pagtatanong ni Jinggoy tungkol sa pinagpipilitan Hindi ko na tuloy alam kung ano ba yung purpose ng ginagawa nyo. Gusto nyo bang idiin si Mayor Go? Ano bang gusto nyo mangyari? Ang gusto nyo po bang palabasin na si Mayor Go ay hindi karapat dapat maging mayor? Ang akala ko pogo. 'Di ba?
Ang akala ko pogo. Ugnayan na siya yung merong kanya yung pogo. Hindi niyo, yun yung problema pag mga walang kakayahang magtanong. Yung pong mga senador dati, kaya pong palabasin na nagsisinungaling si Mayor Go kahit hindi nila pagbintangan. Paikot-ikutin lang yung tanong. Eto mga to hindi marunong magtanong. Alam mo ba na may nalilink sa'yo? Opo, marami po nililink sa akin ngayon. May isang mayor na nililink sa'yo. Kilala mo ba? Sino po yun? Baka magkamali ako. Meron po akong kilala pero baka magkamali ako. Nililink sa'yo. Mayor ng yan daw nagpapatakbo ng pogo mo. Panay chismis po. Paano kung dininay? O kaya tulad niya, sinasabi niya, taga Pangasinan. Katulad niyan, sinabi ni Mayor Go, hindi ko po kilala, wala po akong karelasyon. Ano na? Sasakalin niyo na yung tao, sasabihin niyo, nagsisinungaling ka. Alam niyo, dapat pinapaamin niyo sa dokumento. Gigil na gigil ako kasi may dokumento naman pala si Risa Ontiveros. Sasabihin niya, kilala mo ba si Nancy? Hindi ko po kilala. Hindi mo kilala si Nancy ang ganon. Si Nancy ang nakapirma na ganon. Kilala ko na po. Hindi ba ganito dapat yung hindi ako nakikialam, no? Pero hindi ba dapat ganito yung mga tanong? Hindi mo kilala si Nancy? Ganon. Nakapirma po siya rito eh. Ikaw rin nakapirma eh. Hindi ba ikaw to? Pakita nyo nga to. Natatandaan ko nung yung mga hearing pati po sa mga impeachment court. Inilalapit po talaga. Pakita mo ron yung papel. Nakita nyo po ba yung pirma dyan? Pirma mo ba yan, Mayor? Opo, pirma ko po to. Sa ibaba po, tignan mo. Ano nakasulat na pirma? Nancy. Sabi mo kanina, hindi mo kilala. Pareho kayong nakapirma, hindi mo kilala. Ang point ko, no? Pwede mong palabasin na nagsisinungaling yung tao na hindi ikaw ang magsasabing nagsisinungaling ka. Sa pamamagitan po ng pagtatanong. 'Di ba? Hindi ka involved dito sa mga tao na to. Hindi ko po sila kilala. Ipakita mo sa kanya yung pirma na yan. Nakikita mo ba yung unang pirma dyan sa kaliwang bahagi? Opo. Basahin mo. Si Yuan Shay. Yung nasa kanang bahagi. Basahin mo kung sino yan. Nancy Go. Anong pangalan niya? Janice? Anong pangalan ng mayor? Go. Hindi ba ikaw yan? Opo. Katabi mo to, hindi mo kilala. Tsaka mo sasabihin na nagsisinungaling ka. Ano yung pinirmahan mo na yan? Incorporator. Kailan niyang pirma na yan? Tignan mo kung petsa ng pinirmahan ni Xing Langshay. September yan. Ikaw, kailan ka pumirma? Pareho kayo ng pinirma. Pareho kayong petsa na pumirma. Naganap yung meeting na yan saan? Hindi kayo nagkikita pa? Ano tong dokumento na to? Ganun po dapat kasi. Katulad, may picture siya. Kilala mo ba to, Mayor, tong nasa picture? Opo, ate ko po yan. Bakit sabi mo hindi mo kilala mga kapatid mo? Hindi mo kinakailangan na sabihin sa kanya na nagsisinungaling ka, Mayor. Ipakita mo sa kanya mga ebidensya para siya yung mahuli ng mga tao na nagsisinungaling. Ganun po yung panonood namin noon. Ikaw lang nakakakita ng dokumento tapos dinideclare mo na nagsisinungaling siya. Binibigyan na kita ng tip. Kasi paulit-ulit ka na lang. Yung panonoorin kita, ikaw lang nagsasalita eh. Ngayon ang tanong, napatunayan ba sa mga nanonood sa atin?
napatunayan ba na si Mayor Go ay may ugnayan sa Pogo? Hindi, wala. Walang mapatunayan. Kaya ang ginawa na lang nila, may helicopter ka, saan galing yung helicopter? Ano pong koneksyon nun? Pero maganda po para sa atin yun. Bakit maganda? Kasi po, ganun pala, no? Ganun pala ang gusto ninyo. Yung mayor, sinusukat ninyo kung yung kayamanan niya ay akma ba sa kanyang kinikita. Pati BIR pinasisilip nyo. Mag-volunteer po kaya kayo sa Senate. Total, sa inyo nagsimula yung ganyan. Mag-volunteer po kaya kayo sa Senate na yung mga senador na mayayaman, ilabas ninyo yung salin. Alam nyo, bilib nga ako kung matali-talino ito si Mayor di ba? Gagayahin niya si Duterte. Ako, di ba? Nasubmit ko na po yung salin ko. Hilingin nyo na lang po doon hilingin nyo na lang po kay Martires dito po sa, di ba? Kung ako yan, yung tatanungin, nasubmit ko na po yung salin ko Pwede ka ba magdala? Nawala na po kasi binagyo. Gusto nyo po, kuha po kayo sa ombudsman ng kopya. Pahirapan ko muna yung Senado. Bumagyo po. Naroon po, nasa farm po kasi ako nakatira. Kinain po na yung kopya ko ng salin. Nakakabwisit. Bakit nyo kinakailangan kayo magdeklara na nagsisinungaling? Di ba? Dapat sa pamamagitan ng pagtatanong nyo, napapalabas nyo na sinungaling. Kaya naaasar yung mga tao. So ngayon, ang lumalabas ngayon, pinagtutulungan nyo si Alice Go. Anong koneksyon ng relasyon niya? Dapat man lang, may picture ka man lang, no? Jinggoy. Ayan pong nakalagay dyan sa Kilala mo ba yan kung sino yung kasama mo riyan? Si Mayor, po yan? Taga San Mayor yan? Sa kung isang bayan sa Pangasinan. Saan po kuha yung na yan? Parang, bakit po nakaakbay sa inyo si Mayor? Halimbawa lang to Bakit po nakaakbay sa... At least may nakikita tayo na tayo mismo, ngayon, ano po ang pakiramdam ninyo? Una, galit na tayo kay Jinggoy dahil sa ginawa niya kay Morales. Ngayon, nadagdagan na naman. Hearsay yun Wala siyang pinapakitang ebidensya. Alam niyo pagkakaiba kahit na manggalaiti tayo kaya dugudugugang, ang layo pa rin dugudugugang. Di ba? Kasi may pinapakitang picture Nakita mo ba yan? Sino yung nasa picture? Si Pangulong Duterte po. Ang nasa kaliwa. Di ba taga-Parmal yan? Nagagalit tayo kay Gordon dahil nagpa-picture lang sa kanya. Sabi namin, ano ebidensya dyan? Nagpa-picture lang. Natural, presidente ng Pilipinas yan. Maraming magpapapicture dyan. Yun yung point ko Walang pinapakita. Umingiti ka lang. Ikaw ba may kilala kang sabi ni Jinggoy ikaw ba may kilala kang na-involve ka ba talagang pogi na-involve ka ba sa kilala mo ba itong mayor may mayor ka ba? Taga Pangasinan, kilala mo? Tapos nagingitian. Dito ako nabubwisit Siyempre, napangiti lahat. Kasi ngumingiti si Jinggoy Kilala mo yung taga Pangasinan na mayor? Balita ko yung nagpapatakbo sa pogo mo. Ang liwanag po na hearsay nun Kanino niya nabalitaan? Kaya ang ganda ng tanong ni Mayor Go Sino po nagbalita sa inyo? Baka mali po yung mayor na sasabihin ko.
Buti man lang sana kung naroon sila sa Pogo, may picture sila ni Mayor, di ba? Ito si Mayor, tapos wala. Naaasar na nga kami. Naasar kami kay Gordon kasi nagpa-picture yung mga taga-Parmali, ginawang ebidensya ni Gordon. Dito ni picture wala eh. Tapos akusahan niyo yung mayor ng Bamban na may ugnayan. Kaya ang dali lang pong i-deny eh. Chismis lang. Eh di i-deny mo nga, bakit mo... Okay. May silbi po yan. Baka akala nyo. Ngayon, dahil binabanatan nyo yung Pogo ni Go, eto ngayon ang question. Ito ba ay gagawin ninyo sa lahat ng mayor na may nakatayong Pogo? O pinili nyo lang si Go dahil tunog inchik? At yung litanya ninyo na pasamain yung inchik at ikakabit nyo si Duterte dahil si Duterte sasabihin yung pro-China, therefore, hindi dapat iboto si Sara Duterte. Ganun po ba? Yun po ba yung purpose ng lahat ng ito? Kasi dapat may purpose eh. Ano po yung purpose? Kung ang purpose po ninyo ay imbestigahan ng mga lahat ng Pogo, wala pong problema. Ibig sabihin, simula lang po to si Mayor Go ng pag-iimbestigahan nyo ng Pogo. So lahat po ng may Pogo, sa Pasig man yan, sa Cavite man yan, sa Pasay man yan, nag-expect kami na isusunod-sunod nyo. Kasi kung hindi nyo po susunod-sunurin yung Pogo, may pinipili po kayo. Yun lang po yun. Pinipili nyo lang, no? Okay naman po yan na nakakatulog kayo. Kaya hindi po totoo na nag-comment kayo. Panaginip nyo lang yan na nag-comment kayo. Pinagmalaki pa na nakakaantok daw ako eh. So isusunod po natin yung ibang Pogo. Inaasahan po ba namin yan, Senator Risa Ontiveros? Lalo na po, unahin nyo na po, wag na po yung mga sabayan-bayan na maliliit. Kasi Bamban, di ko nga alam na meron palang ganyan. No? Ilan libo lang daw ang bumoto dyan, nanalo na eh. Doon naman po sa mga milyon na ang boto. No? Doon po sa mga lugar na may mga Pogo na milyon po. Yan, tignan po natin. Yung may mga isla po ng Pogo. Yan ang gusto naman natin ha. Okay lang po yan. Wala naman, di naman namin kilala yan si Mayor Go. Mapalabas niyo yan, no? Mapalabas niyo yan na masama yung Pogo, wala pong problema. Tama po yan. Lahat po ng mga kasamaan. Pero kung Pogo po masama sa Bamban, yung Pogo po ba sa ibang lugar mabuti? Mabuti po. Mabuti po ba yung mga Pogo sa ibang lugar? Mahirap po yun. Baka na may mili lang tayo ng Pogo eh. Okay. Kaya in-expect po namin, no? Ontiveros. Kasi pag hindi mo tinuloy yan sa ibang Pogo, galit ka lang kay Go. Kasi maganda si Go eh. Hindi ko alam kung wala akong masabi kung bakit galit. Nagmarites na lang. Wala akong sinabi na may involved na malalaking tao. Ang sinabi ko, dapat lahat ng Pogo. Marian Julian, thank you very much sa 6 New Taiwan. Okay, punta na po tayo rito sa lumalabas po dun sa gentleman's agreement. Alam niyo, nagiging hero pa si President Duterte. Bumubuelta po sa inyo eh. Imbis na madiin nyo po. Ang purpose ninyo, kaya kayo nag-iimbestiga dyan sa West Philippine Sea, gentleman's agreement.
gusto niyong pasamain si Duterte, no? Nga, wala kayong balak imbestigahan nyo ngayon eh. Bakit tayo binobomba ng China ngayon? Israel shekel. Israel shekel pala. Pasensya na, nakalimutan ko. Israel shekel pala. Okay. Punta po tayo rito. Gusto po nila pasamain si Pangulong Duterte na parang binenta niya. Di ba? Ganun yung gusto nilang palabasin eh. Binenta ni Pangulong Duterte yung Pilipinas sa China, no? Yung may hindi naman binenta, yung parang pinamigay. Yan, pinamigay yung term. Okay, so lumalabas po, umaten yung mga magagaling na tauhan. Ang tindi, no? Lahat po ng tauhan pala ni Pangulong Duterte in comparison sa mga tauhan ngayon. Ang layo, no? Ang gagaling nila, no? Ang gagaling. Doon pa lang, yung pamimili pala ng tao, talagang mapupuri mo na si Pangulong Duterte. Anyways, balik po tayo, no? Si Medaldea, sabi niya, inabutan lang ni Duterte ang yung kasunduan na yan, tinuloy lang. Kaya yung ganun yung sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? As is where is. Yun lang yun eh. Wala po silang binago, hindi sila nag-enter sa new agreement. Ibig sabihin, lahat po ng pakikipag-usap, present itong si Lorenzana at to si Medaldea. Kaya magsasalita po sila. Hindi nila hindi nila napasama si Duterte. Ano po yung sinasabi? Meron ng dating agreement si Gasmin. Si Gasmin po ay DND Secretary ni Pinoy. Sila po ang nakipagkasundo sa China para ma-ease yung tension dyan. No? Si Duterte, ang ganda po ng sinabi ni Lorenzana eh. Kasi ang dami po nagsasabi na panahon daw ni Duterte, pumayag tayo na hindi na i-repair yung BRP Sierra Madre. Ano po yung pinatotohanan ni Lorenzana? Una, sinabi ni Lorenzana, noong 2019, sa harapan ni Duterte at ni Xi Jinping, in-insist ni Duterte, at marami po nagsasabi dito eh, na hindi raw po pinaglalaban ni Duterte yung ipinanalo natin. May speech po niyan si Pangulong Duterte sa UN, no? Na sinasabi niya na yung panalo ng Pilipinas ay parte na yan ng international law. No? Kaya mali po yung sinasabi na hindi natin pinaglalaban. In fact, sa harap ni Xi Jinping, sinabi ni Pangulong Duterte na eto, amin yan. Dahil dito sa ruling at saka dito sa UNCLOS. Sa ruling ng tribunal at saka sa United Nations Law of the Sea. Hindi ko alam yung C, yung letter C. O yung United Nations Commission ba yun, C? Okay. So ibig sabihin, yung dalawang dokumento na yun, in-insist ni Pangulong Duterte na amin yan. Yang Ayungin Shoal. Ang sagot sa kanya ni Xi Jinping, Convention, United Nations Convention on Laws of the Sea. Ang sagot sa kanya ni Xi Jinping, amin din 'yan. Pero hayaan na lang natin. Hindi natin mareresolve yan ngayon. Tignan niyo mag-usap yung mga matatalinong tao. Sabi ni Xi Jinping, hindi natin mareresolve yan ngayon. Hopefully, yung mga anak natin, alam ni Xi Jinping na mananalo yung anak ni Duterte. Yung mga anak na natin yung magre-resolve. Biro lang. Di ba? Yun po yung ibig sabihin ng as is where is. Hindi po yung kung ano-ano.
Nag-enter ba tayo na bawal pumasok? Pagkain lang? Hindi po si Duterte. Si Gasmin po nag-enter nun. At hindi alam ni Lorenzana na merong ganun. Kaya noong 2021, ayon kay Lorenzana, binomba sila. Binomba pala tayo noon, hindi lang naulit kasi pinalagan natin eh. Kinausap niya yung yung Chinese ambassador. Bakit nyo kami binomba? Hindi rin po totoo na hindi natin inaayos yun. Si Duterte pa lang gumawa nun. Panahon ni Duterte nila ginawa yun kasi mahuhulog na sa higaan yung mga sundalo ron. Kaya hindi po totoo na hindi tayo nakapag-repair. Hayaan nyo po, pag nanalo na si Sara. Ganun ba? Iyak ka na ngayon. Ngayon pa lang umiyak ka na. Kasi nanalo na si Sara. sa madaling salita mga kapatid, di ba? Pinatutunayan lang nun na hindi totoo na hindi natin na-repair nung panahon ni Duterte yun. Ngayon po natin hindi ma-repair. Di ba? Yung iingay nyo, ngayon hindi makapag-repair. Yung dalawang presidente na maiingay, doon po tayo ayaw ng China ng ang tatapang sa salitaan. Pinamumukha ng China na kayang-kaya namin kayo. Kayang-kaya rin namin kayo sa propaganda. Kaya ganun po, no? Lumalabas po talaga ngayon na ang galing pong presidente ni Duterte, no? Nakakapanghinayang. Biruin nyo na ipaglalaban niya po yung rights natin. Hindi lang sa ayungin, sa West Philippine Sea. Nang hindi po tayo, sa pamamagitan po ng pakikipagkaibigan. Hindi po yung nagpapauto na sinasabi nila. No? Nagagalit po tayo bakit nyo kami binomba? Gusto lang namin repairin. Ni-repair natin. Hindi na nakapalag yung China. Ngayon, wala po tayong nire-repair ngayon. Tokes pa lang, gusto pa lang. Amin yan eh. Bakit nyo kami pinipigilan? Hindi nga kayo nagpapapigil, binobomba lang tayo. Kaya mas maganda talaga eh, no? Iba talaga pagkat matalino yung, alam mo, ganun talaga yung mga world leader eh. Pag matalino yung kaharap nila, talagang ginagalang din. Kaya po yun yung kung as is where is. Hindi nga sinasabi ni Duterte na status quo. As is where is yung sabi niya. Okay. Pwede na po tayo magbasa ulit ng inyong mga katanungan. Boss Baz, narinig ko kay Atty. Trixie Angeles kagabi, baka daw mabuel